Pinindot ng lalaki ang switch. Paglingon ko, laking gulat ko nang marealize ko. Lumalabas na ito ay orihinal na isang pintong salamin. Biglang napuno ng maraming kahoy na tabla. Napagtanto niya ang kabigatan ng problemang ito. Gaya ng inaasahan, nakalock din ang pinto ng kwarto. Kumuha siya ng golf club. Pagkatapos ay gamitin ang lahat ng iyong lakas upang pindutin ang hawakan ng pinto. Ngunit kahit na sinira niya ang lock ng pinto, hindi pa rin mabuksan ang pintong ito. Tumingin siya sa rebulto at naramdaman niyang may mali. Nang tingnan niyang mabuti, nakita niya ang isang kamera na nakatago sa mata ng rebulto. Ang lahat ng kanyang mga aktibidad ay sinusubaybayan. Tapos may nakita siyang box sa ilalim ng sofa. Sa loob nito ay isang aparatong pangkomunikasyon. Ito ay isang kaaway na sadyang iniwan upang makipag-usap sa iyo. Gusto ko siyang bigyan ng bilyon para palayain niya ako. Ngunit hindi inaasahan na ang kanilang layunin ay ang kanyang kumpanya. Balak kanilang ikulong dito hanggang sa mamatay ka sa gutom. Mayroon din silang paraan upang gawin kanila ang iyong kumpanya. Sobrang nagpanik siya. Kaya gusto kong humanap ng paraan para makaalis sa lalong madaling panahon. Gusto niyang paghiwalayin ang mga kahoy na panel, ngunit kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi pa rin gumagalaw ang mga kahoy na panel na iyon. Nang makita niya ang treadmill sa tabi niya, biglang nakaisip ng paraan. Ikinabit niya ang sinturon sa treadmill. Pagkatapos ay isaksak ang power at pindutin ang switch, treadmill na nakabalot ng sinturon. Mabilis niyang itinali ng mahigpit ang mga tali. Ang kabilang dulo ay nakatali sa isang kahoy na tabla. Pagkatapos ay pindutin ang switch upang patakbuhin ang makina. Dahan-daang humigpit ang lubid. Ngunit patuloy pa rin niyang pinabilis ang kanyang bilis. Pahigpit ng pahigpit ang lubid. Dahil dito, nahila ang treadmill. Ngunit mabilis niyang itinago. Gayunpaman, ang mga kahoy na tabla ay nanatiling hindi gumagalaw. Wala siyang choice kung hindi ang bilisan ang pagtakbo. Nang maramdaman niyang malapit ng maputol ang lubid. Ngunit hindi niya binigilan, bagkus ay dinagdagan niya ito. Dahil dito, biglang lumipad ang board papunta sa kanya. Tapos na stuck sa treadmill. Buti na lang at nagkaroon lang siya ng kaunting kalmo sa noo. Tapos pinagpatuloy niya yon. Unti-unting inalis ang mga tabla na gawa sa kahoy. Ngunit sa loob ay mayroon pa ring matibay na pader. Wala siyang choice kundi humanap ng ibang paraan. Sa sandaling ito ay biglang nagbago ang ilaw. Parang may dahan-daang bumababa. Ang mainit na hangin ay sumasalamin sa lahat ng dako. Napakabilis na umabot sa 65 degrees ang temperatura sa silid. Pinatay din ang tubig sa banyo. Tanging ang huling 2 patak ng tubig ang nahulog mula sa tasa. Mabilis niyang hinubad ang kanyang sapatos at damit. Buti na lang at mabilis na pinatay ng kalaban ang mainit na hangin. Pagkatapos ay isang malaking halaga ng malamig na hangin ang lumabas. Noong una ay komportable siya, ngunit direktang bumaba ang hangin sa 3 degree. Pumikit siya ng mahigpit at pumulupot sa sofa. Sa kabutihang palad sa wakas ay nalampasan ko ito ngayong gabi. Kinuha niya ang intercom mula sa lupa. Nakaisip ako ng paraan sa puso ko. Kaya dali-dali siyang tumakbo papuntang banyo. Kunin ang labaha at alisin ang talem mula dito. Pagkatapos ay ginamit niya ito para tanggalin ang mga tornilyo sa intercom. Mabilis niyang nabuksan ang intercom. Pagkatapos ay kumuha ng isang bagay na mahalaga sa loob. Ibinalik niya iyon at tinawag siya. Sa una ay maaari lamang itong tumawag ng mga kaaway. Maaari na ngayong makipag-ugnayan sa iba. Sa ganitong paraan maaari kang makipag-ugnayan sa labas ng mundo para sa tulong. Sinubukan niya ng maraming beses. Sa wakas ay nakipag-ugnayan din ako sa isang tao. Ang lalaking ito ay kumukuha ng litrato sa labas. Biglang may narinig na boses mula sa radyo sa sasakyan. Ngunit hindi niya pinakinggan ang mga walang kwentang salita ng kausap. Agad na patayin ang aparato ng komunikasyon. Nawasak na naman ang pag-asa. Kinuha niya ang vacuum cleaner. Mabilis akong nag-isip ng ibang paraan. Kinuha niya ang sub-item sa aparador at inayos ito. Pagkatapos ay takpan ng camera upang maiwasang makita ito ng mga kaaway. Sinaksak niya ang hairdryer. Painitin ang bakal ng sampayan ng mga damit. Sa kanya isinilid sa siwang ng pinto. Gusto kong buksan itong kahoy na pinto. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, siguradong lalabas ka. Sa bilis niya, mabilis na naputol ang pinto. Gayunpaman, ang kanyang mga kaaway ay gumawa ng maingat na pagkalkula. Kaya mo ba talagang hayaan siyang makatakas ng ganoon kadali? Maghintay hanggang lumabas siya ng kwarto. Ngayon ko lang nalaman na hindi ko pala ito tahanan. Nais kunin ng kaaway ang iyong ari-arian. Gumawa ng isang silid na katulad ng sayo. Dahan-dahan siyang naglakad sa dingding. Ngunit lahat ng 4 na gilid ay matataas na bangin. Ito ay karaniwang imposibleng umakyat. Tumingala siya sa ventilation duct sa itaas. Marahil ito ang tanging paraan. Bumalik siya sa kwarto at ibinaba ang ventilation duct cover. Saka umakyat sa treadmill. Maghanda na umakyat mula sa ventilation duct. Kahit na hindi niya alam kung saan patungo ang tubo na ito.
Hindi ko alam kung makakaalis ako dito o hindi, pero ngayon wala na siyang ibang choice. Gaya ng inaasahan, may malalaking bundok sa paligid. Walang pupunta dito, at nang marating niya ang dulo ng ventilation duct, ngunit wala siyang mga gamit, kaya imposibleng buksan itong bakal na frame. Wala siyang ibang magawa kundi ang masoneryang bumalik sa silid. Pagkatapos ay gamitin ang aparato ng komunikasyon sa lalaki mula noon. Sinubukan niyang manalangin sa kanya at magsabi ng magagandang salita. Sa huli, pumayag siya sa kahilingan ng kanyang kalaban. Sumang-ayon ang bagong kaaway na iligtas siya, upang matulungan ang mga Kiya na madaling mahanap ang tubo ng ventilasyon. Sinunog niya ang lahat ng damit at libro sa kwarto. Umaakyat ang usok sa ventilation duct. Sa oras na ito, kailangan din niyang mabilis na umakyat. Kung hindi, masusuffocate siya at mamamatay. Napatikip siya ng ilong at nahihirapang huminga habang gumigapang pasulong. Ngunit nakita rin ng isang lalaki ang usok. Naghanap siya ng daan palabas. Saka mabilis na tumakbo para kunin ang lubid. Matapos ang isang dulo ay naayos na may bakal na kawad. Ang kabilang dulo ay nakakabit sa kotse. Pagkatapos ay simulan ng pagmamaneho pabalik. Sa wakas ay nagtagumpay siyang makalabas. Pagkatapos ay mabilis niyang tinawagan ang asawa. Agad na umiyak ang kanyang asawa, dahil nabalitaan sa labas na patay na siya.